Our first proclamation, the Word of God, is in Isaiah chapter 1. The reading. Hear the word of the Lord, you rulers of Sodom. Give ear to the law of our God, you people of Gomorrah. Wash yourself, make yourselves clean. Put away the evil of your doings from before my eyes. Cease to do evil. Learn to do good. Seek justice. Rebuke the oppressor. Defend the fatherless. Plead for the widow. Come now and let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. But if you refuse and rebel, you shall be devoured by the sword, for the mouth of the Lord has spoken. The word of the Lord. Please stand for our responsorial psalm. Let us together recite our response. To the Lord, to the upright, I will shew the saving power of God. I will not reprove you for your sacrifices, on your burnt offerings, which are continually before me. I will not take a bull from your house, nor goats out of your folds. Response. What right have you to declare my statutes, or take my covenant in your mouth, saying you hate instruction, and cast my words behind you? Response. These things you have done, and I keep silent. You thought that I was altogether like you, but I will reprove you, and set them in order before your eyes. Whoever offers praise glorifies me, and who orders his conduct aright, I will show the salvation of God. Response. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The Lord be with you. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Matthew, chapter 23. Glory to you, Lord Jesus Christ. Then Jesus spoke to the multitude and to his disciples, saying, The scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. Therefore, whatever they tell you to observe, that observe and do. But do not do according to their words, for they say, I do not do. For they bind heavy burdens hard to bear, and lay them on men's shoulders, but they themselves will not move them with one of their fingers. But all the works they do to be seen by men. They make their phylacteries broad and enlarge the border of their garments. They love the best places at feasts, the best seats in the synagogues, greetings in the marketplaces, and to be called by men, Rabbi, Rabbi. But you do not be called Rabbi, for one is your teacher, the Christ, and you are all brethren. Do not call anyone on earth
your Father, for one is your Father, he who is in heaven. And do not be called teachers, for one is your teacher, the Christ. But he who is greatest among you shall be your servant. And whoever exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa ating Gospel sa St. Matthew chapter 23, verse 1 to 12, ang ating Panginoon Hesus ay nagbibigay ng babala sa malagad at sa mga tao na mga Pariseo at mga Eskriba ay kinikilalang tagapaliwanag ng kautusan ni Moises. Ang sabi ng Diyos sa kanila, gawin ninyo ang tinuturo nila, pero huwag sundin ang kanilang ginagawa. Bakit? Anong dahilan? Kasi di nakikita sa buhay nila. Kung dalhin natin sa buhay natin, meron talaga di natin maiwasan. May mga bagay-bagay tayong tinuturo, minsan di natin ginagawa. At yun, masasabi natin minsan, pakitang tao. Kaya niremind tayo ng ating Panginoon. Kung tayo'y magsisimba, kung tayo'y magtuturo, kung tayo'y tumutulong sa ating kapwa, sinasabi natin Panginoon, dapat nanggaling sa ating puso. Amen. Hindi pakitang tao. Sabi nga dito, sa Book of Isaiah, kung babasahin natin, Book of Isaiah chapter 1, verse 10 and 16 to 20, sinasabi dito ng ating Panginoon na sawa na siya sa mga paghahandog o ano ginadala natin harapan ng altar sa Diyos. Gusto niya yung pagsisimba natin, yung pagsasayaw, pagkanta, pagtugtog ng instrument, lalo na pagdadala ng ating mga handog sa ating Panginoon, ay dapat nanggaling sa ating puso. Yun i-remind sa atin ng Panginoon. At anuman ang ating ginagawa ng mabuti sa ating kapwa, ay dapat nanggaling sa ating puso. Kasi, kahit anong gawin natin, tuwing linggo, araw-araw, dumadalangin tayo sa Diyos, pero wala naman nanggaling sa ating puso, ay wala rin patutunguhan. Amen? Hindi tatanggapin ng ating Panginoon ang ating madasal, ang ating mga handog, kung hindi nanggagaling sa ating puso na mayroong pagpakumbaba. At yun, gusto ayusin ng Diyos sa ating buhay, lalo na sa panahon ng Semana Santa. Ang sabi dito, ligyan tayo ng imbitasyon, lahat tayo na mga ng Diyos. Biligyan tayo ng imbitasyon na lumapit sa Kanyang presensya na palalahanan tayo ng ating Panginoon na talikuran ang ating mga kasalanan, kung anuman ang ating ginagawa. Kahit anumang karami ang ating mga kasalanan, kahit anumang kadumi ang ating mga kasalanan, kung matuto tayong lumapit sa Diyos na mayroong pagpakumbaba sa ating puso, at hindi tayo nagmamataas sa ating sarili, ay patawarin tayo ng ating Panginoon. Amen? Patatawarin tayo ng ating Panginoon at tatanggapin niya ang ating mga dalangin. Pagsamot, pagsamba sa Kanyang presensya. Pero ang sabi dito, kung tayo'y manatiling sumusuway sa Kanyang kautusan at laging nagmamataas sa ating sarili,
Ang sabi dito sa Book of Isaiah, sabi niya, tayo'y ibabagsak at madama natin ang kamatayan. Hindi lamang sa pisikal, lalo na sa spiritual pagdating sa harapan ng ating Panginoon. At iyon, gusto ng Diyos na tayo'y manumbalik sa Kanya ng buong puso na mayroong pagkumbaba sa Kanyang harapan. At hindi pakitang tao ang ating pagsimba. At lalo na sa pagkikinig ng salita ng Diyos. Ito po ni-remind sa ating lahat, lalo na ako. Sabi ko sa Panginoon, Lord, tulungan mo po ako na unti-unti ko mabago ang aking sarili. Alam ko, marami akong kasalanan ginawa, pero nagsusumama ako at dumadalangin ng taos pusong nagpukumbaba sa iyong presensya. Napatawarin mo po ako. Tulungan mo po ako na unti-unti ako magbago ang aking sarili. Kung ano man ang dapat ayusin sa aking buhay, thank you, Lord. Unti-unti ko magbago at matuto sa iyong alintuntunin sa salita ng Diyos. At yun, gusto ng Diyos na maging humble po tayo. Kung mananatili tayong namamataas sa ating sarili, tayo'y ibababa ng Panginoon. Pero kung tayo'y nanatiling nagpakumaba, katulad ng ating Jesucristo na ating Panginoon, tayo'y itataas niya. Amen? At iyon ang promisa sa ating ng Panginoon, na tayo'y manumbalik sa Kanya at magsisisi sa ating mga kasalanan. At ang ating Panginoon, siya'y magpapatawad sa atin. Ang sabi niya dito sa Isaiah, kung sayo'y, sa verse 19, kung kayo'y susunod at sa talima ay pasaganahin ko ang ani ng iyong lupain. Ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ni Yahweh. At sana sa umagang ito, ating pong pagbulabulayan ang masalita na ating narinig. Amen? Please stand.